open. If the opposition decides to be, I'm open to be a part of that state. Huli kam ang mga kawatan. Spotted si Bendalo, Erwin Tolpo at Baki sa Roma, Italy. Pambihira tong mga to. Wala, pawalwal-walwal na lang ang mga kumag. Samantala ang Pilipino, korupsyon, dilubyo ang sinapit. Grabing kamalasan ng Pilipinas under Marcos admin. Sikat na sikat ang mga kawatan, anak ng kagang. Mayroon pang isang spotted. Ayan, salamat kaayo, Mr. Chair. Grabe makabatikos kay Vice President Inday Sara Duterte, di ba? Pero heto, sa gitna ng dilubyo, lindol sa Cebu, lindol sa Davao. Salamat kaayo, Mr. Chair, spotted sa Buston, anak ng tipaklong. Napaka-insensitive ng mga animal. Wala, kawawa talaga ang Pilipino sa mga hinayupak na ito. Talagang sinasagad ang pasensya ng sambayanan. Grabe no, kung hindi ka pa naman tangingot, nakaranas ngayon ng dilubyo ang Pilipinas at yung corruption pinag-uusapan trilyon-trilyon under Marcos admin, hayan kayo, binibilatan nyo ang mga Pilipino. Anak ng kamote, wag na kayo magsibalikan sa Pilipinas. Hoy, Erich Sylvester Stallone. Kakapal ng mga mukha nito. Ito, pinag-uusapan natin ang korupsyon. BBM, nagkaaligaga. Sa kanyang press con kagahapon na dulas, biglang napaamin sa isang korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Patay kang bata ka. Kasi ito na interview kagahapon, walang script, so nagkaaligaga, nag-uutal-utal na naman, hindi na dip-dip ang binabanggit, kundi na. May nana na yata utak ang animal. Bago ang lahat, palike po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Banat lang tayo ng banat kahit masakit na sa panga. Hindi yata tinatablan ng hiya itong mga hinayupak na ito. Wala na, ang Pilipino sinasagad-sagad na ho nila. Ito mga kababayan ko, pag-usapan agad natin itong holy cam na si Bendalo at saka si Baki diyan sa Roma, Italy. Ano bang ginagawa ho ninyo diyan? Wala ba kayong delikadisa? Hindi, napaka-insensitive ho ninyo sa kabila po na nangyayari sa bansang itong nagkaroon ng dilubyo. Wala na, garapalan, harap-harapan Unahin po muna natin si Baki, anak ng kagang naman ito, spotted po si Baki at saka si Erwin Tolpo sa sa Roma, Italia. Baka sabihin po ninyo fake news. Ito po ay hindi fake news. Dahil binibilatan na po tayo dito ni Baki. Harap-harapan po, ibinabandila po nila na nandun sila sa ibang bansa sa gitna ng dilubyo at sa gitna po ng korupsyon na pinag-uusapan. Gagi, Erwin Tolpo, di ba, senador ka, pinag-uusapan ang korupsyon? Hininto nyo lang yung Senate Blue Ribbon Committee para magwalwal kayo kasama si Baki sa ibang bansa, anak ng kagang naman talaga. Ito po yung video. Baka sabihin fake news. Ito po, pakinggan na, panoorin natin. Ayan. Hindi natin alam, ano yan, party-party ba yan? Ayan si Baki, kasama si Erwin Tolpo, puta, bodyguard. Erwin Tolpo, bodyguard ka ni Baki dyan, Grabe, kitang-kita mo naman, Hindi nila pira yan, pira ng bayan yan, pinamasyal nila, pinangwalwal dyan sa Roma, Italia. Ayan, Tawa-tawanan pa ang mga hinayupak. Tawanan pa kayo, putang ina, sa Davao. Grabe na po ang lindol doon sa Cebu. Kaliwat ka ng lindol, pero tawa-tawa pa kayo. Ayan,
Oh. Hindi. Totoo, Bindalo. Iniwan ng Senado. Walang Senate Blue Ribbon Committee hearing si Bindalo. Kasi kasama si Baki nagwalwal. Putang ina, no? Papalampasin pa kaya ito ng sambayan ng Pilipino? Oh my gulay, magiging sensitive naman po tayo sa nangyayari sa bansang ito. Ito ang patunay na wala silang pakialam sa pangungurakot. Corruption to the max, kaliwat kanan, wala silang pakialam sa investigasyon. Basta sila magwaldas, magwalwal, maglimas sa kaba ng bayan. Pera ba ninyo yung ginastos ninyo dyan? Anak ng kamote, ni piso siguro hindi kayo gumagastos sa sariling pera o ninyo yan. Hello po. Hello. Oy, may mga tanga rin palang mga Pilipino dyan sa Roma, oh. Oh, tuwang-tuwa sila dito kay Baki. Puta, nakakasuka. Tuwang-tuwa kayo dyan na nagwaldas ng pira. Oh my gulay, ano bang nangyari sa Pilipinas? Oh, tawan-tawa. Ano tinawanan si Baki? Sino tinawanan? Si Baki, no? Putang ina, tinawanan si Palaka. Didis yata yung nag-video, eh. Tinawanan nila, oh. Kasama, oh. Putang ina to, kakapal ng mga mukha na to. Oh. Oy! Merong rebelya kasama, oh. Ay, animal naman, no. Di mo masusunog makaluluwa ng mga hinayupak na to. Di ba kongresista niyan? Party list representative ba to? Wala ng Pilipinas. Nasakop na talaga ng demonyong Palaka. Ito na po yung nangyayari ngayon. Hello daw, oh. Ayan, oh. Oh. Filipino community daw sa Italia. Anong meron dyan? Nakakatulong ba yan para masolusyonan ang korupsyon at paglindol dito? Dilubyo? Nilimas nyo yung kaba ng bayan, anak ng kamote. First Lady? Anong mandato ng First Lady? Mga bodyguard, senador at congressman, anak ng kamote. Oh. Ilang milyon ang inubos nyo dyan sa pagwalwal ho ninyo? Yan ang tanong namin. Hindi kayo, ito pa na, sa labas na ito ng event. Anong event ito? Ayan si Baki, oh, putang ina, kumakain ng ice cream. Rapi daw, Rapi. Anong Rapi? Mga bubo talaga, mga supporter ni Bubuim, oh. Diyan si Rapi Tolpo, mga hinayupa kayo, si ano yan, Bindalo. Low IQ. Ayan, oh, grabe, oh, dila-dila ng ice cream, nakatingin kay Erwin Tolpo. Patay kang Erwin Tolpo ka, magsilo si Da Junior sa'yo. Oh, dila siya ng ice cream na habang nakatingin kay Erwin Tulfo. Anong sabi ni Baki dyan? Didilaan kita. Anak ng kamuti. Nyor, asawa mo, oh. Nagwalwal gamit ng kaba ng bayan. Animal kayo, mga wala kayong hiya, mga wala kayong kwenta. Sarap ninyo pagmumurahin, mga hinayupa kayo. Tingnan mo, oh, dila-dila yan si Baki. Ay, kaluod. Oh. Thank you po. Oy, tuwang-tuwa si Baki, oh. Tuwang-tuwa yung mga bubonistang, tanganistang OFW. Diyos ko, masaya ngayon nandyan ang mga animal. Hindi ninyo alam. Gamit ang kaba ng bayan yan. May lindol dito. Mga hunghang. Saya ninyo dyan sa Italy, no? Oh. Senator Rafi naman. Oh. Mga bubo, Senator Rafi daw. Erwin yan, bubonistang tanganis. Uy, nandyan din yung Pau. Pau di Arco. Puta, nandyan. Anong ginawa ng public attorney office dyan? Oh. Oh, kasama si Baki. Hawak yung ice cream. Tawa, oh, grabe, oh. May bodyguard pa ang animal, oh. Pero yung braso, wala nang laman. Braso ni Baki. Anong meron dyan? Natutuwa pa ang mga Filipino community.
Wala na ang Pilipinas, wala na talaga. Kumbaga, manhid na rin tayo. Nagiging manhid ng mga Pilipino sa corruption, hindi na umuobra. Ito, harap-harapan tayo, ginagago. Binibilatan tayo dito eh. Ay, kumuha ng chicharon. Sure. Anak ng kagang, oh. Oh. Okay daw ang mga animal. Okay. Bakit ba ang mga Pilipino community dyan sa Italy? Puro Marcos ba dyan? Puro Baki ba? Kita nyo, ginagago tayo harap-harapan. Masaya pa kayo dyan, natuwa pa kayo. Hindi ba kayo nanggagalaiti sa galit na yung pamilya nila ay nililimas yung kaba ng bayan? Pero ito si Baki, padila-dila na lang ng ice cream habang nakatingin kay Bindalo. Tapos yung mga Pilipino sa Cebu, sa Davao, nasalanta ng lindol. Alam nyo po, nakakalungkot kasi nga, kailangan po ng tulong ang mga Pilipino ngayon. Pero bakit nandoon siya nagwalwal kasama si Rafi na naman. Erwin Tulfo sa ibang bansa. At hindi ba ho sila nahihiya na yung gobyerno ng asawa nila, ng amo nila, ay pinutakti ngayon sa issue ng corruption? Puta, wala silang pakialam. Manhid na manhid. Ganun po yung utak ng mga alta kawawang Pilipino. Gagi naman. Alam nyo ba, binibilatan tayo kasi sila po mismo galing sa kanilang FB page yan, na nandun sila sa Rome, Italy ngayon. Tingnan mo ha. Oh. Yan Rome, Italy. October 12. Dinner with our Filipino community in Rome daw. Putang ina. Magkano ma'am ang gastos? Yung mga alak dyan ma'am, magkano ang halaga ma'am? Kasama si Bindalo, kasama si Baki dyan. Kayong mga Pilipino kayo, tinutolerate ninyo itong pagwawaldas ng pera ng bayan. Anong klase kayong mga tao? Hindi ba ho po pwede yung inyong mga ginagastos dyan, pera naman ng bayan, i-donate nyo na lang sa Davao. I-donate nyo na lang sa Cebu. Yung mga taga-ibang bansa nga, nagdo-donate sila eh. Kasi alam nila may dilubyo. Pero kayo, ito na nga ho yung masaklap, wala na talaga mag-invest sa Pilipinas ng mga foreign investors. Dahil tingnan mo, may issue ng corruption, pero sila nagwawalwal. October 12 yan ha. Para bang pinagmumukha lang dito ni Lisa Marcos, bilat kayo. Wala kaming pakialam kung may issue sa corruption, basta kami wagwaldas, magwalwal. Mamatay kayo sa inggit. Tangina naman. Ito pa, proud na proud pa sila dyan. Ito, October 10 ha, tandaan po ninyo, October 10, October 12. Ito naman sa London, United Kingdom. Grabe oh. Ilang milyon yung gastos nyo, Baki. Umiikot ka ng umiikot. Tangina oh, inaano tayo dito, parang nasalisihan lang tayo. May lindol dito sa ating bansa, pero ang mga kagwang, hayan, nag-iikot kung saan nag-iikot. Gamit ang pera ng bayan. Dapat pag ikaw naging presidente, ipakulong nyo tong mga walang hiya na to. Masyado ng abuso na to. Ginagago na talaga harap-harapan ang mga Pilipino. Sa kabila ng corruption issue, nagpapatuloy sila sa pagwawalda sa kaba ng bayan. Inumin. Kasama pa yung senador na Bindalo, akala mo naman. Na pera ninyo yan. Pera ng bayan ho yan. Tandaan po ninyo ha. October 12, October 10. Sa ngayon, nandun pa rin sila sa Rome, Italy.
Yan po yung kasagsagan ng mga lindol na tumama sa ating bansa. Utang ina. Sila nandun nagwalda sa kaba ng bayan. Tingnan mo ah. Kailan po tumama yung lindol? Hanapin po natin yung October 10, October 12 at hanggang ngayon nandun pa sila. Yung October 10 po, tumama po yung lindol sa Davao, sa Manay, Davao Oriental. 7.4. Na pumunta si Bongbong Marcos mga 3 days ago. 3 days after ng lindol. Isipin mo, sa mga October 13 yata si Bongbong pumunta doon. Na tama lang, binabastos ng taga-Manay kasi bastos din ang inyong pamilya. Mantakin mo ha, October 10 may lindol, tumama, pero itong si Palaka, si Baki, nasa United Kingdom, nagwalwal gamit ang kaba ng bayan, mga animal kayo. October 12, sagsagan na ng lindol, mga aftershocks. Sa Maitom, may lindol din, 4.5 yan, October 12. Na hanggang ngayon, meron pa rin mga lindol. 13 sa Bugo, 5.8. Marami. Sa Makatwid, habang nakaranas ng lindol ang Pilipinas, itong First Lady na si Baki ay nagwalda sa kaba ng bayan, nag-iikot sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang pera ng mga Pilipinong kawawa, kinurakot ng administrasyong bangag. Ganun po ang nangyayari. O ngayon, anong masasabi ninyo dito, mga kabisdak? Anong tawag natin sa kanila? Kung kayo ang tatanungin. Tolfo, Erwin Tolfo, si Baki, anong tawag natin sa kanila? Magjuwa. Kayo, mag-date kayo, nasa Roma pa talaga, ha? Kakain lang kayo ng ice cream at chicharon, sa Roma pa talaga, ha? Ito kayo tinamaan ng kidlat dyan. O, ito pa isa, hulikam pa rin. Puro mga hulikam ang ating pag-uusapan ngayon. Ito, isa pang hulikam. Ang Our Lady of Immaculate Insertion. Nasisalamat kaayo, Mr. Chair. Putang inang linis mo. Spotted po itong hinayupak na ito. Ito. Meron pong nagbigay sa atin ng impormasyon na itong si Salamat kaayo, Mr. Chair, ay spotted po sa Boston. Ito naman ay meron ding kaganapan October 12, 13 yata din nakita, spotted itong hinayupak na ito. Hanggang ngayon, nasa Boston pa ka, si Salamat kaayo, Mr. Chair. Tingnan mo ha, akala mo ang linis-linis ng mga animal. Makabati ko sa mga Duterte kay Inday Sara. Alam niyo po ba kung anong ginawa ni Salamat kaayo, Mr. Chair, na merong 3 billion na insertion at may 700 million sa flood control? Kickbacks nito, laki ng kickbacks nitong animal na to. Aba, gagi, nangangampanya na sa Boston si Biros. Salamat kaayo, Mr. Chair. Samantala ang Pilipino nakaranas ng lindol ngayon. Sarap. Sarap nyo talaga barangin. Nangangampanya, naghahanap na ng donor. Bakit? Kasi tatakbo ito sa pagkapangulo. 2028, putang ina, tatakbo ka pa, nangarap ka pang maging pangulo. Ito mga kabisda ko, tingnan mo ha. Ayan
working hard right now after the midterm elections last May, where we were able to elect 2 more senators from the opposition. Woo! Sorry for cheering. Ang landi mo, animal! Ang saya. Saya mo, no? Diyan sa Boston. Pero ang mga Pilipino, nilindol. Kailangan ng tulong. Pero ikaw, nagwaldas ka rin dyan. Ano bang ginagawa? No, tuwan-tuwa siya. Nagkwento sa kalbong puting itlog. Salamat daw dahil 2 opposition senador nanalo last election. Landi. Tragis kayo. My own words. I'm just sharing it. Mabuhay, mga kababayan. Mabuhay daw. Huot na kayo. Dughan namin, animal ka. Masikip na ang dibdib namin sa galit sa mga demonyitang ito. Wala na, ginagago na talagang Pilipino. Uy, mga Pilipino, gising-gising naman. Gagi yun, nakitawa pa dyan eh. Thank you so much to the Filipino-American dual citizens and overseas absentee voters who were part of that. And we were also able to campaign for and help elect more parties from the opposition, like Akbayan, like ML, of Rep. Laila, Akbayan, Rep. Chel. Ang tanga ng Pilipino, bakit ba binuboto yung mga Akbayan? ML, Malauhog Party List. Kiko, Bamakino, Ginoo. Nakakainis lang. Dahil hindi pa tayo natuto sa mga kawatang ito. My God. And so I'm one of those working to unite all the opposition forces, parties and non-party formations alike. Unite the opposition, all the opposition. Opposition kayo. Los mo, Hontiveros. Pro Marcos kayo. Kaya admin kayo. Huwag niyong ipagpilitan na opposition kayo. Meron bang opposition na sumasama sa administrasyon? Majority nga kayo dyan sa Senado. Animal kang bakla ka. Dinadaya ang taong bayan dito. Nagkalat ng lagim sa Boston, USA. So that we can choose a common slate. Common candidates, the strongest standard bearer, the strongest VP candidate, the strongest full slate for the Senate, the most number of strong district and party list nominees to run for the House of Representatives, and the biggest number we can muster of strong local government official candidates so that the opposition can fight and win in 2028. And yes, I'm open. If the opposition decides on me, I'm open to be a part of that state. Okay, Ninang. I'm open daw. Ang kapal ng mukha mo. Open ka dyan. Alam mo, Hontiveros, kahit mag-solicit ka ng pera dyan sa ibang bansa, hindi ka mananalo, maniwala ka. 2028 presidential election, i-unite daw niya mga opposition para magkaroon ng strongest opposition team. Senatorial slip, local, putangin na standard bearer. So, sure ka? Ilang percent ba yan sa survey, animal? 1% lang din yata, parang siya tambalos-los lang eh. 2028 presidential election na ang inikot ni Risa Hontiveros diyan sa Amerika. Sa bagay, ba't ka nagsusulisit pa? Di ba, ang dami mo naman pera eh. Ang dami mo naman kwartang kinawat. Di ba, meron kang mga insertion na galit, 3 billion insertion mo eh. May 700 million sa flood control. Kaya nga ang tawag dito, hindi lang salamat kaayo, Mr. Chair, kundi Our Lady of Immaculate Insertion. Mga ghost projects pa. Ang iba dyan, di ba dun sa Isabela? Nakita natin.
Watsang ina, pusti lang. Yung gilid. Anong klaseng flood control yun? Anak ng kagwang naman. Ito po yung nangyayari ngayon. Hontiveros, Erwin-Tulfo, at Baki. Nagwalwal lang sa kaba ng bayan. Nandun ngayon si Baki sa Roma, nanggaling sa United Kingdom, at itong si Hontiveros na reyna ng insertion ay nasa Boston. Naghanap ng pondo ito, naghanap ng budget, kasi ilang taon na lang, di ba? Election 2028 na. 2026 na. 2027, filing na ng candidacy. Si Raulo lang mga Pilipino, boboto dito kay salamat kayo Mr. Chair. Mantakin mo ha. Ito, pinuputak din nila si Tonyeng. Ipakita lang natin, meron na naman na silip na proyekto ni Our Lady of Immaculate Insertion, Hontiveros. Ito ay proyekto sa Malay-Balay, Bukidnon, Hontiveros. Tingnan mo yan. Proyekto po to, flood control project sa Malay-Balay, Bukidnon. Ayan. Ayan yung sulat ha. Spotted ka ngayon. Bulilyaso, ang galing talaga ng mga DDS eh. Sulat po yan. Contact, ano pala to? Notice. Department of Public Works and Highways, contact ID, ayan, contract name, construction of flood control structure, along Sawaga River, Linabo Bridge, section Barangay Violita, Malay-Balay, Bukidnon, Package 1. Construction location, Bukidnon. Yung nakadate, May 27, 2025, the proprietor, Vicente Tilao Construction, Kilometer 12, Diversion Road, Panakan, Davao. Ito yata yung construction company. Ayan po ha. Kailan? May 30, 2025. Vicente Tilao. Puta, ito yung ito yung parang controversial na tao. Kurakot din yata to, di ba? Kinasuhan to. Alam ko kinasuhan to, tama Silao. Ito po yung proyekto ni ni Hontiveros dyan. Bang! Ayan. Ang halaga po ng proyekto ni Hontiveros, magkano yan? 200, Malay-Balay, 200 million yan eh. 200 million sana all. Pero yan, magkano yan? Nakalagay. Already funded. Hindi naka for later release. So, ibig sabihin, priority flood control yan. Kaso, ang resulta, 200 million yan, ang halaga. Pero dito nakalagay, 193 million, 168 ang halaga, mga 200 million. Construction effectivity ay May 30, 2025. Expiration, May 24, 2026. So, ano ng petsa ngayon? October na, no? Ang natapos po ay 30% pa lamang, anak ng kagwang. 30% pa lamang, so ang date dapat na matapos yan ay May 24. Sabi, May 24. 1 year flood control, puta, 200 million. Anak ng baka, magkano dito ang kickbacks ng Our Lady of Immaculate Insertion? Ayan. Yung mga politiko, nakala po ninyo malis, sobrang marumi. Marumi pa sa putik na baha ngayon. Flood control. Tapos sasabihin ninyo, wala kayong insertion, galit na galit kayo. Meron nga eh. Ang Pilipino lang kasi ngayon ang tatanga lang. Wala dapat pipiliin at sinisino. Alam naman natin, kurakot po, tabatikusin nyo. O ngayon, ipa-audit nyo yung mga flood control projects ni Hontiveros para malaman natin kung wala talaga siyang kinukurakot dyan.
Sabi ni Diskaya, 25 to 30% ang kickbacks sa korupsyon. Talagang tiba-tiba ang mga hinayupak. Ganito po ang mga kawatan. Walang konsensya. Napaka-insensitive. Walang delikadisa. Basta sila magwalwal, magsaya. Sana tamaan kayo ng kidlat at mahimasmasan kayo na sobra na, labis-labis na ang inyong paglilimas sa kaba ng bayan at pangungulimbat. Kaya ang Panginoon, kaliwat kanan, tinatamaan tayo ng dilubyo dito. Kumbaga, niyuyugyug tayo ng Panginoon. Kasi nga ang mga Pilipino, tulog pa rin, harap-harapan na nga tayo binibilata ng mga hinayupak, hindi pa rin nagre-react. Gaya po itong si Bongbong Marcos, nagpa-preskon, kagabi, kagahapon. Uta, harap-harapan na po inamin. Ni Bongbong nadula siya dito, mga kabisdak. Ano yung pinaghimutok ng butsi ni Toby Chanko? Di ba yung mga insertion? At yung insertion na yan yung pinagmumulan ng korupsyon. Yung mga unprogrammed funds nang gagaling yung pondo. Kaya nagkaroon ng insertion sila yung Tibayros, Asaldico, at yung small committee na pinaghimumutok ng botse ni Toby Chanko, na sabi ni Toby Chanko, sino ang miyembro dito? Eh di ba malaman-laman natin yung mataba na si, ano ba yun? Mamaya ipakita ko sa inyo, miyembro rin ng small committee yun. Sila ni, sino yun? Saldico, ayan, mga miyembro ng small committee. Si Matix din yata, small committee, miyembro, ewan ko. Na ito ang pinaghimutok ng botse ni Toby Chanko, na ilabas nyo yung record ng small committee para malaman natin kung magkano yung ginawa ninyong insertion. Alam nyo po, magulat-gulat ho kayo. Dahil si Bongbong Marcos nadulas dito, sa kanyang press con, 3 tanong lang animal, pero sabit pa rin ang hunghang. Napaamin po siya sa small committee. Inamin niya na meron talagang small committee. Inamin na ni Bongbong. Ningiwiim. Hindi ito pinansin ng mga media na nagtatanong. Hindi pinalaki ang istorya. Pero ito pag-usapan po natin. Grabe na talaga, ganito na talaga katangingot, no? Pakinggan natin, putang inang buplax! 2 billion? 2 billion ang budget ng PCO. Mas malaki pang budget. Wala pa sa kalahati ang budget ng Office of the Vice President. PCO, hindi binoto ng bayan. 2 billion, ha? Sige, maglimas kayo para sa mga trolls. Sarap ninyo. Nako. Pakinggan natin, Proud pa ang hinayupak dito. Tawagin si Ngiwim, The President has kindly agreed to answer 3 questions from the Malacanang press corps. So let's start with Alexis. Punta na, kabado yung kalbo dito. Bigla, wala si Baki, di ba? Walang script ito. Biglang kinabahan si Buplax. Parang wala siyang kumpiyansa na. Puntang ina, patay tayo dito. Priskon daw. Walang script, galing kay Baki. Kaya ang resulta, dip na. Pakinggan po natin kasi may inamin dito. Nadulas si Bangag. Yan na. Hello. Good afternoon, Mr. President. Putay na, kabado. Hilong-hilo na siya. Kabado si Mr. President. Matay kang bata ka. Tingnan mo, papakinggan natin. This is with regard to the 2026 budget. Have you seen the
Sampo na. Walang script kaya kabado. Budget na pinag-uusapan. Patay tayo dito. Ano yun? Anong gagawin natin? Bubo mo. Budget pinag-usapan, ha? Approved House version of the 2026 budget, and having stated that you will veto any budget that is not aligned with your administration's priorities, do you find that version of the House acceptable? I think that I'm hoping and I'm fairly confident that that's not going to be necessary, simply because that we have been involved, I have been involved as you can imagine, I have been involved in detail on the preparation, especially in the House, of the budget. And as far as we have been able to examine, there are no projects that are listed there. There are no items that are listed there that are outside of the socio-economic development plan of the Philippines. Ano daw? Wala akong maintindihan. Sakit sa ulo. I have been involved. Not necessary daw magbito. Ano man? Nyar! Lubat to lubat. Walang karga. Hindi ko naintindihan niya. Hindi ko naintindihan. Tuloy yun. And all the plans derived from that, i.e., kung saan pupunta yung FMR, kung saan pupunta yung school building, kung saan pupunta, all of these are all part of... Ano, kung saan pupunta yung FMR, kung saan pupunta yung school building? Bakit? Nakakalakad ba yung school building? Farm to Market Road? Hindi mo pupunta ang Farm to Market Road. Yan ang dadahanan. Saan daw pupunta yung FMR? Saan daw pupunta yung school building? May paa. O tayo na presidente natin, hindi marunong mamili ng salita. Saan pupunta? To the moon? Skirt, brom. Saan punta? Puntang impyerno? Kamo kung saan saan ilalagak ang pondo para sa eskwelahan, sa Farm to Market Road, at saan distrito ibibigay ang proyekto. O saan bulsa mapunta? Ano saan pupunta? Nakangkamote. Of the general plan. So I do not think, from the last time that I saw the last version of the budget, wala naman ako nakita na humihiwalay doon sa plano ng national government. Last version daw ng budget, wala daw siyang nakikita na humihiwalay doon sa plano ng national budget. So, ibig sabihin, anak ng kamote, may kinalaman ka sa lahat ng insertion. Last budget, tinutuko niya. So, ngayon yung 2025 na ngayon na budget, na pinag-usapan yung 2024, na puro mga blanco sa BICAM. So, ngayon, anong natin dito? Di inamin mo talaga na lahat ng mga nangyayaring korupsyon sa bansang ito, mga budget insertion, ay alam mo. Ito tayo ngayon Dapat ito kasuhan din to. Kaso hindi mo pwedeng makasuhan kasi may immunity. Ito sinabi na niya mismo. Na pareho lang daw. Wala naman daw nagbago. So lahat ng nangyayari sa last budget, siya may utak. Siya may pakana. Kung tutuusin siya yung mastermind sa nangyayari. Kaya tama siguro, state witness si Tambaluslos. Siya yung mastermind. Wala namang problema kung magiging state witness si Tambaluslos. Basta turo mo to, inamin naman niya, wala daw pagkakaiba, kaya hindi niya binago. Kaya hindi siguro kailangan mag-veto. Pero tignan natin, kasi hindi pa tapos ang proseso, dadaan pa sa Senado yan, dadaan pa sa BICAM, at titignan natin, at titiyakin natin na ganun pa rin ang sinusundan na
na proseso. Hoy! Ganun pa rin daw yung susundan na proseso na So, may corruption pa rin. May insertion pa rin. Ganun yung susundan na proseso. Anak ng kagang naman to. Ginagago na tayo harap-harapan. Na. Dati, dip-dip lang. Ngayon, Pupulok ang animal. Ganun pa rin daw eh. So, walang pagbabago. Na dapat nasa ilalim lahat ng ating plano para sa nasa ilalim lahat ng ating plano. So, putangin na, ngayon naghanap tayo ng masisisi. Ito hinamin na niya. Lahat eh. Alam niya. Sa national na galing sa national government. And to further encourage transparency, I intend to live stream the BICAM. So that's what I told them already. There is no more small committee. Patay kang baka ka. Oo. O, ito na. Inamin na ng hinayupak. Kailangan daw. Wala na daw. Kailangan daw sa BICAM may live stream. Wala na daw small committee. So, ibig sabihin, kayo talaga ang may utak. Kayo ang may dahilan. Nadulas ba dito o talagang hunghang lang? Talagang ginagago lang tayo. Bahala kayo. Ito sasabihin ko. Wala nang mga small committee. Kasi di ba si Toby Chanco, ito yung kini-question yung small committee na pinagmumula ng corruption insertion na may control sa Tambaloslos. Di ba may portal nga daw. Papasok sila sa portal. So ito, alam ni Bongbong na may small committee. Siya may pakana ng small committee kasi ngayon daw wala ng small committee, tinatanggal na daw niya. Anak ng kamote, oh. Ay, yung dating ginagawa, that they have a BICAM, then they suspend, then there's a small committee. Wala nang small committee. I have the agreement of the Senate President and the Speaker na ganun ang gagawin natin. We will live stream the entire process so that if there are questionable, shall we say, insertions or additions or all that, it will also be clear who moved, who made those changes, who proposed those changes, so that people will know. So that is what we have instituted, some new procedures. But you know, the BICAM is actually a public hearing, pero hindi ganun ang nasusunod. So because may small committee, so now it will be all out in the open. Patay ka, huli kang animal ka. O, eto na. Bayan. Hindi po ito pinapalaki ng mga mainstream media. Umamin na rin siya dito na may kinalaman siya sa small committee last budget na sandamakmak na corruption insertion dahil sa small committee. Dahil small committee ang nagkokontrol. Nag-usap na daw sila ngayon ng Senate President at nung nimal na Speaker of the House na wala ng small committee. Nagkasundo daw sila. So, sa makatwid, yung small committee na pinuputak ni Toby Chanco na hanggang ngayon, hinahanap niya yung record dito, yung minute sa small committee na hindi pa rin mailabas, ay may kinalaman si Bongbong Marcos. Kaya siguro, hindi malabas-labas yung mga minutes, records na yan sa small committee kasi nga sabit si Bongbong dito. O dito, inamin naman niya na wala na daw small committee kagaya noon. Na pagkatapos ng BICAM, may small committee pa. Doon sa small committee, nangyayari yung mga insertion. Na ngayon, kung itong ICI, totoo pa to para sa bayan, dapat, no? Dapat yung yung miyembro ng small committee ipatawag. Puta, kasarap yan sana sa Senate Blue Ribbon Committee, no? Alam mo, kailangan na talaga palitan yung liderato ng Senado. Wala na, ang dami na nang nasasagap na impormasyon. Hindi na magagamit kasi nga walang Senate Blue Ribbon Committee hearing, nasa ICI na. Ito, harap-harapan na ginago tayo dito eh. Anong sabi?
Ito, bongbong. Small committee na nangyayari. Last budget, hindi lang siguro last. Simula siguro, nung naging presidente itong hinayupak na ito, ay meron ng small committee. Kaya ang nangyayari, nagiging useless na yung BICAM na yan, useless pala yan. Nandun sa small committee, kaso ngayon, ang tinatanong yata ngayon ng ICI ay Tambaloslos sa BICAM lang. Hanggang BICAM. Yung small committee, nandun yung insertion, nandun yung corruption. Sino ang mga hinayupak na ito na dapat ipatawag? Ang problema, wala rin kwenta itong ICI na dapat animal, ibasura na ito, animal, ang tawag dyan, sinabi ni Ma'am Rowena Guanzon, kailangan buwagin na. No, itong ICI. Iplingan natin kunti si Ma'am Rowena Guanzon. Galit na galit dito kay Bongbong Marcos, gusto nang kainin ng buo. O ito, pakinggan natin si Ma'am Rowena Guanzon dito. Dapat i-abolish na lang yung ICI na yan. Mga inutil. Wala daw silang makita. Nasa mukha nyo na. Kakagatin na kayo. Wala pa rin kayo makita. Sa mukha nyo, si Tambaloslos laking buhaya, agatin kayo, ICI. Sila nga, ma'am, yung kinagat, ma'am, talaga, ma'am. Huwag ka nang gawin mo akong state witness, oh. Tuloy, oh. Kasi utos sa inyo ni BBM, si Saldi ko lang, kasuhan nyo. Hindi nyo pwedeng kasuhan ng pinsan niya, si Martin Luther King. Also known as Kim Bonjing. You think we're stupid? What kind of investigation are you doing there? When the people have lost trust in your independence? You're useless. That's why all this other, independent legal experts have refused, such as former Ombudsman Justice Carpio Morales, because they know that this ICI is just cosmetic. Come on, BBM. Why did you all of a sudden wake up from your comfortable slumber after 3 years to make public these ghost projects? Why? Because of the U.S. State Department report. And I'm sure other creditors will be making comments soon. Utang ka ng utang, BBM. Utang na loob. Tapos kinukurakot lang ninyo ng pinsan mo. Huwag ka maghugas ng kamay na hindi ka kasali dito, BBM. Dahil ikaw ang nagpirma. Budget mo yun. Ang 2025 budget na puno ng pading na, paldo na ng lahat ng ghost projects at infra na kahayupan nyo, mga congressman at congresswoman na mga ganid kayo. Ginamit nyo ang General Appropriations Act ng 2025 dahil election, magi-election. Kasi ambisyon ni Martin Luther King, i-control ang mga congressman, ang mga district, ang mga party list para sa 2028 election na siya ang tatakbo na presidente. Kaya wag mo na kaming lokohin, BBM. I-abolish mo na yung ICI mo. Gumawa ka ng komisyon na paniwalaan ng tao. Yung mga nilagay mo dyan, wala yan. Tuta mo lahat yan. Tama ka dyan, Ma'am Rowena Guanzon. Dapat i-abolish tong ICI kasi dependent po ito. Tama, tuta. O ito, tinawag ni Ma'am Rowena Guanzon, kawatan kabong.
Kawatan naman talaga mula noon hanggang ngayon. May kinalaman ka, Bong. Wala kang takas dito, Bong Marcos. Ito na nga, inamin na nga niya na mayroong small committee. Ngayon daw ay wala nang mangyayaring small committee. O putang ina. Ano pa ba, paping? Ano pa bang ibig sabihin ito? Dapat talagang imbestigahan ng todo ito. Siguro makakabawi tayo pag hindi na ito presidente si Bongbong Marcos. Wala na dito sa lahat ng mga statement niya. Pwede man magamit. Kagaya ngayon, sinabi niya na wala nang small committee. So, ibig sabihin, alam niya na may small committee. May kinalaman siya sa small committee. Nag-usap na kami ng Speaker of the House, Senate President, na wala nang small committee. O dito pa lang, alam natin, no? Sa kanyang mga sinasabi, talagang ang lahat ng budget na nangyayari ay may kinalaman ito. Si Raulo na lang ang sasabihin, walang alam si Bongbong. Siya ang pumirma. Ngayon, nadagdagan pa dahil inamin niyang may small committee. Ito, isa na lang tanong sa kanyan. Nagulat din siya dito. Oh. Nagulat siya sa tanong. Hindi niya alam ang sagot dito. Eh. Thank you. Mr. President, this is on the... Sige lang. The ongoing investigations on corruption. Mm-hmm. How do you respond to assertions that these investigations will eventually lead to your doorstep? Because number one, will eventually lead to your doorstep. Because number one, you signed the budget. You have direct supervision over those you appointed who may be involved. And of course, you hold sway over your political allies in both houses of Congress whose names are now being floated, led of course by the former speaker and your cousin, Martin Romualdez. Well, I've... Gulat siya dyan. Ay! Wala ang korupsyon na kumakatok na daw sa pintuan mo, Hongang. Anong gagawin mo dito? Ay! Wala na. May kinalaman ka. I'm confident because I know what we did. Uy! Did not do. But if we investigate everybody, we follow the evidence, and wherever that leads is not something that we try to direct or influence. That's why we have the ICI. They are an independent commission, and that is their job. And their job is to follow the leads that they receive. O lol! Utang na, dugyot na presidente, panahinggok ng sipon. Basintabi sa mga kumakain na tanghali pa naman ngayon. Anak ng kagwang kanyor. May ICI daw. O lol, ginawa mo yan para pagtakpan ang korupsyon na kumakatok na ngayon sa pintuan ng Palasyo de Polvoron. Walang takas itong taong ito. Pag meron talagang mag-imbestiga ng maayos, Senate Blue Ribbon sana, Marcolita po, tatumbok na kayo. Oh, ano ka ngayon? Tuloy, oh. And if necessary or if it is justified, that they will now recommend to either the Ombudsman or to the DOJ that cases be filed. So let them do their work. We do not interfere with what they do. We do not interfere. Los. Lukuhin mo pa ang taong bayan. Kaya nga sabi ni Ma'am Rowena, iabulis mo na yan. Hayaan nyo na lang yung Korte Suprema gumawa ng komisyon. Mag-imbestiga sa kababalaghan ninyo kung wala kayong tinatago. We do not interfere. Ikaw nga yung Ikaw yung gumawa. Ikaw yung nag-appoint. Ikaw yung nag-utos. Lukuhin nyo kami, Nyor. Wherever it may lead, sinabi ko na nga yan. Wala naman tayong tinatago. Wala tayong, malakas. I know that there are several, the opposition would love to bring me into this, to include me in all of this. But that's politics. That is not to do about corruption. That is to do about politics. Gusto nila akong tanggalin. Well, yeah. Los! Anong politics? Pinupolitika ka? Kahit sinong tanungin mo. Di ba sinabi mo na yung nangyayaring budget ay tinitingnan mo yung proseso? Di ba kanina sinabi mo? May pakialam ka? Sabi mo na wala ng small committee. Sino yung pumirma sa mga blanco?
kagagawa ng small committee? Ikaw. Alangan naman ako. Alangan naman si Digong may kasalanan dyan. Si Digong presidente, Inday Sara, ikaw. Command responsibility. Talagang damay ka dito. Dahil presidente ka, anong klase kang presidente na wala kang alam sa budget, ikaw pumirma. Nagmayabang ka pa na binasa mo yung ilang pages na yan. Binasa mo yung libu-libong pages na may bito-bito ka pa nalalaman pero wala pala. May insertion pa rin. Lus-lus mo. Sige, kaya nila gagawin lahat yung mga gagawin nila. Pero, kaya nandyan ang ICI para silang gagawa ng pag-aaral, paghabol ng ebidensya, pag-verify sa mga kwento, sa mga sumbong, sa mga impormasyon na natatanggap nila. And I'm confident that whatever mud might be slung at the administration, that we will be able to show that these are politically motivated and do not actually have any validation in fact. Politically motivated? Gagi, oh. Pinsan mo, nagkalat ng lagim. Ikaw nag-appoint. Umamin ka, may small committee, political motivated. So, ibig sabihin, bawal na ang Pilipino mag-react. Pag may korupsyon, hindi pwedeng ituro ka dahil presidente ka. Isus! Lusot Panyor! Ang totoo naman ito, may alam ka naman, hunghang ka lang presidente ka kung wala kang alam. Sa totoo lang. Yan ang maliwanag dyan. Pilit lang nila lusutan, no? Pilit nilang lusutan, yung mga yung controversial na talagang kumakatok na sa pintuan ng Malacanang, baka sakali, mauto ang mga Pilipino. No? So ngayon, sino yung mastermind? Kasi si state witness naman maging state witness si Tambaloslos. Saldico? Kawawa ka, animal kang Saldico, kumanta ka na, parang awa mo na. Hindi naman nauwi si Saldico. Anong gagawin ng independent commission? Yung pagtakpan ng katotohanan. Hindi nga live stream eh. Apidabit nga po ni Tambaloslos, di mapakita. 100 pages na apidabit. Isang page, hindi mapakita. Kasi nga ang purpose nun, itigil mo hanggang Saldico lang. Huwag na papunta kay Martin Romualdez Tambaloslos, gawin mong state witness. Totoo naman. Dahil pag nilaglag mo si Martin Romualdez, laglag tayong lahat. Magkano kaya? No? Ang tanong dito, magkano kaya ang offer ng Independent Commission ni Bongbong Marcos? Kaya itong si Baki, pamasyal-pasyal na lang. Padila-dila na lang ng ice cream. Dahil alam na nila, ligtas na tayo dyan. Tara, bakit? Dila na lang tayo ng ice cream. Ayan, puta, kaluod. Dila na lang tayo ng ice cream kasi Independent Commission maglilinis sa atin. Kaya relax ang mga hunghang. Kasi hanggang Saldico lang talaga yan, maniwala kayo. Imposible pa nga, mukhang di pa nga talaga makasuhan si Saldico eh. Dahil pag makasuhan o ito, magwawala yan si Saldico, ikakanta sila lahat. So mukhang ang script talaga nila, hindi na makarating kay Saldico yan. Hanggang mga DPWH lang, Diskaya. Pero tandaan ninyo, hindi lang si Diskaya ang kontraktor. Napakadami. Mga kongresista, mga kontratista. Sabi ni Lacson, 70 plus. Unasan na yun. Kasi si Diskaya pinag-initan dahil si Diskaya lamang yung nag-link kay Tambaloslos at itong si Saldico. Kaya pinag-initan. Malas ngayon, umalis na si Diskaya sa ICI. File din kayo ng kaso, Diskaya. Kumanta kayo. Pumunta kayo kay Senador Marcolita. Magpatulong kayo. Dahil sobra na ang pambabastos ng gobyernong ito. Tingnan mo si Baki. Padila-dila na lang ng ice cream kasama si Bindalo.
Anak ng kamuti naman, oh. Nakakabuisit, no? Barangin na natin ang mga hinayupak. Good luck na lang sa ating mga Pilipino. Bisdak Pilipinas. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uri sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo may pag-asa.